Ito may gagawin tayo isang Samsung E50. Ang problem nito ay nag-auto restart. So, susubukan natin gawin kung magagawa natin. Ito guys, ang unang procedure na gagawin natin ay ang CPU pa rin. Babakbakin natin yung CPU dahil ang lumalabas dito, nakalogo lang siya tapos biglang namamatay. Babalik na naman sa logo. So, pag in-scan natin, ang unang-unang lumalabas ay umiinit yung CPU. Kaya i-re-revolve natin yung pinaka-CPU niya. So, I hope na may share na naman ako sa inyo na isang solusyon kung paano gawin yung Samsung A50 na naka-auto restart. Paulit-ulit lang yung Samsung, pabalik-balik. Ito yung sakit niya guys. Oh. Sa mga nagtatanong, sa mga customer ko pala guys, gustong mag-update, doon lang kayo mag-update sa cellphone number ko na lagi kong binibigay kasi ako lang talaga ang gumagawa dito. Wala akong kasama, ako lang taga-sagot sa text. Ang problema lang, nasasagot ko lang ang mga text pag natapos na ako ng trabaho o kaya nagpahinga dahil sobrang dami kong ginagawa. Hindi talaga ako makakasagot agad-agad sa mga comment section. Kung mag-a-update kayo ng paggawa, doon kayo mag-update sa cellphone number. Huwag sa comment section dahil hindi ko talaga masasagot yan. Kaya lagi ako nagbibigay ng cellphone number para direct text o kaya direct tawag para madali tayo makapag-usap. Ganun lang po kasimple. Kasi kung sa comment section kayo magko-comment, walang makakasagot talaga. Hindi ko basta-basta na agad-agad nasisilip sa dami kong ginagawa. So I hope na maintindihan ninyo guys. Kasi ako lang mag-isa gumagawa dito. Wala akong katuwang. So I hope na maintindihan ng mga ibang customer na nagpapagawa sa akin. Direct text lang para makapag-usap kaagad tayo. Basta libre yung oras, automatic makakasagot tayo. Pero pag nakasalang, medyo matagal tayo makakasagot pag nakasalang tayo ng gawa dahil kung lagi lang ako nakasagot, automatic wala tayong magagawa. So, hindi biro yung ganitong trabaho, mahirap. Maraming procedure, kaya tutok talaga tayo sa trabaho. Hindi pwede yung pa-pitiks-pitiks lang. So, try natin to guys na mabuhay natin dahil naka-auto restart lang siya. Yan. Shoutout ako doon sa mga ibang customer ko na nagpa-shoutout. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pasensya na kayo guys dahil dami talagang ginagawa. Puro mahirap yung mga trabaho kaya hindi ko na maalala yung mga nagpapa-shoutout sa akin. Yan. I hope na maintindihan nyo guys yung trabaho natin dahil masyadong technical. Ito yung mga ganitong option ay last option na kasi ito, yung mga ganitong sakit. Kumbaga tatry na lang natin na i-revolve yung CPU. Sensitive, ganun pa rin gamit ko dito, 300, starting natin 300, tapos pag uminit na ng gusto yung CPU, doon na tayo magpapalit ng 350. The same procedure sa mga ibang model na mga Xiaomi, Redmi, yan, Poco, Oppo, Vivo. Ito naman guys, Samsung, the same procedure pa rin na init gamit natin doon sa hot air. 300 yung start, tapos magiging 350. So, I hope na makatulong ulit. Ito yung mga ganitong sakit guys ay naka-auto restart lang. So, madali nyong masundan agad dahil ito lang naman yung madalas na sakit dito sa Samsung E50. Ayan. CPU rebooling. May nabibili na rebooling plate nito, yung isang set na UFO na brand, maganda rin yan, manipis.
Tsaka maganda yung plate na to guys dahil pulido yung pagkagawa. Masarap gamitin. Ayan. Isang ano lang tayo, isang pahid lang tayo. Tapos saka natin i-reheat. Ayan. Pasensya na doon sa iba guys na hindi agad-agad masagot dahil ang dami talagang ginagawa. So hindi kaya natang powers agad-agad na makakasagot. Sobrang ginagawa talaga. Busy masyado kaya hindi ako agad-agad nakakabasa ng mga text chat. Mahirap talaga magtrabaho ng mag-isa lang. Ayan. So anong oras na nga? 2:00 na ako ng madaling araw, di pa ako tapos dito, tinatapos ko lang to. So titingnan natin kung mabubuhay natin to. Ayan. Babalik na natin yung CPU. Ganito yung mga nawala na kulang dito guys, yung mga negative lang to. Walang problema kahit nawala yan kasi mga negative yan, walang function. Ayan. Kakabit na natin yung CPU, tingnan natin kung magno-normal. Auto restart ang sira nito guys. Titingnan natin kung mapanormal natin. Ayan. Ganon din yung gamit ko dito is 350. Ayan. Saka tayo maglagay ng flux pag malapit na siyang kapit. Yung kapit na saka maglagay ng flux para hindi gagalaw yung IC. Ayan. I hope na makatulong to guys sa ibang mga kapwa natin technician na mga bago pa lang. So sa mga nagtatanong ng rebolling plate na bibili yan, meron sa Lazada, meron sa Quiapo, sa kay dito sa may likod ng Plaza Miranda, meron dyan. Ayan. Kaunti lang nilalagay natin dito para hindi gumalaw yung pangalawang CPU na ipapatong natin. Ayan. Manipis lang yung ginagamit para hindi gumalaw yung CPU. Kasi pag makapal yung flux na nilagay natin, gagalaw yan. Saka tayo magdadagdag. Ayan. Malapit na tayo matapos. Tingnan natin kung mapapagana ba natin to. Ayan na guys. Tama na. Ayan, check na natin kung magno-normal, kung magcha-charge ng maayos. Ayan. Okay, charging. Test natin power on. Tingnan natin kung magbubukas. Tingnan natin kung matsambahan ba natin to guys. Wala tayong pinalitan dito kundi na-rebol lang yung pinaka-CPU. Ayan. Medyo matagal na mag-loading. Tayin lang natin bahagya. Tingnan natin. Medyo matagal mag-loading to guys. Yung kadalasan nagagawa ko dito, madalas yung mga kadalasan sakit kasi Samsung puro shorted. Half shorted, madalas ganun. Ayan na guys. O ayun, gumana.
So, I hope na makatulong sa inyo guys yung ganitong sakit. Yung ganitong sira is auto restart pero hindi siya nagno-normal. Yan, tingnan natin sa charging. Okay. So, I hope na makatulong sa inyo guys. See you in the next video ulit. Maraming salamat. Thank you.